Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, no? Kasi ang tanong ni Kuya ay kung aling bansa daw ba ang madali ang makapag-apply, ang Taiwan, Japan, or Korea. Yung tatlong bansa na yung mga kwento, kayang-kaya po natin sagutin yan. Na-i-share na po natin dati yung naging pasahod ng tatlong bansa na yan, and then this time, i-share naman po natin kung paano ang makapag-apply sa tatlong bansa na yan. So, unahin po natin. At saka yung pong i-share ko dito ay base lang po sa akin ng naging experience sa pag-apply. So, unahin po natin yung bansang Taiwan. Bansang Taiwan po, way back 2015, nag-apply po tayo dyan. So, ang kailangan talaga nila, number one nilang kinakailangan ay yung UMIT ID, saka yung passport. So, at least yung passport nyo, 2 years, at least valid for 2 years. And then, sa height ay dapat kayo po sa kalalakihan, at least kayo po ay sa 5'5". Sa kababaihan naman po ay at least kayo ay sa 5 flat. So sa weight naman, siguro kahit paano hindi tataas ng 90 kilos. Parang ganoon kasi ang weight ko po nun ay nasa 71, parang ganyan, sa kalalakihan. Ewan ko lang sa kababaihan ngayon. Tapos po talaga, no tattoo. Hindi po sila nag-a-allow ng may tattoo sa Taiwan. And then sa Taiwan po, ang mas prefer po nila ay yung 30 years old below. Mas prefer po nila yon. Saka mas po nila yung may experience. Well, pwede naman pa rin po naman mag-apply ng kahit kayo po ay first timer sa Taiwan. Ina-accept pa rin po ng mga agency yan. Pero mas prioritize po nila yung may experience. Kahit na 1 year, kahit sa Philippines lang po experience niyo ay okay na okay pa rin po. Pero sa Taiwan po mga kwento, no? Ako po nun ay nagkaroon ng placement fee. Ang inabot ng placement fee ko nun ay nasa 70,000. So ngayon, 2024 na, baka mas mababa na ang placement fee. Tapos, doon nga sa edad ay 30 years old pababa. Kung ikaw ay first timer, okay lang po sa kanila. Tapos kung ikaw ay walang experience sa trabaho at factory worker ang apply mo, ina-accept po nila yan sa mga first timer. Yung nga lang, may fit sila sa tattoo. Yung pong experience yung pong qualification ng Taiwan. Dito naman tayo sa Korea mga kwento. So, isi-share ko lang po sa inyo kung paano ang naging experience ko nung ako po ay nag-take ng EPS exam nung way back 2018. Kasi dumiretso na po ako after ng kontrata ko sa Taiwan, nagdiretso na po ako ng exam sa EPS exam sa Korea. So, paano ba ang naging paraan natin para makapag-take tayo ng EPS exam? Unang-una dyan mga kwento, kung kayo po ay nagbabalak at kailangan niyo po talaga mag-aral ng Korean language. So, kung mayroon po kayong budget, so much better, may advice ko po sa inyo na kayo po ay mag-aral sa maliliit na school ayan sa atin sa Pilipinas, mga Korean school, para may turo po sa inyo ng proper yung pagbabasa at pagsusulat ng Korean language. Kailangan po yan. Pero kung kayo naman po ay walang budget, so marami na pong tutorial sa YouTube ang nag-upload ng mga vlogger na pag-aaral at pagsusulat ng Korean. So dapat po pag kayo po ay nag-take ng exam ng EPS exam sa Korea, so kailangan nyo may pasa yung EPS exam at yung skill test na tinatawag po nila. So, alin man sa dalawa na yon ay kailangan nating may pasa. So, halimbawa, nakapasa ka ng EPS exam. So, meron pang tinatawag na skill test yung Korea na kailangan mo din ipasa. May mga percent din po yan. So, at pag kayo po ay nakapasa na, within 2 years dapat kayo po ay mapili ng employer. Kailangan kayo po ay mapili ng employer para makapagtrabaho sa Korea. Kasi sa loob ng 2 taon at hindi po kayo napili ng Korea, ay magbaback to zero po kayo. Mag-exam po kayo ng EPS exam at magtitik po ulit kayo ng skill test na tinatawag. So, dapat sa loob ng 2 taon may pasa nyo yun at mapili po kayo ng employer, ng Korean employer. Sa Korean po mga kakwento, kahit kayo po ay undergraduate, kahit high school undergraduate po kayo, and then kahit kayo po ay punong-puno ng tattoo, and then kahit kayo po ay medyo maliit, kahit kayo po ay medyo mataba, kahit kayo kalbo, walang ipin. Ito totoo lang mga kwento, wala pong gano'n na qualification ng Korea. Pero pagdating po sa yung malabo yung mata, parang hindi ata nila, parang tawag dito, parang hindi ata pwede sa Korea yung malabo ang mata. Kasi may nag-message kahapon, yung kinirect niya ako about sa age, saka yung yan nga, bawal daw pala yung malabong mata sa Korea.
Kasi na-upload ko na ito kahapon mga kwento eh. Mali lang yung nabanggit kong edad sa Korea. Kaya ako dinilit agad kasi siyempre maraming makakapanood. Medyo mali yung ating maibigay na impormasyon. Kaya maraming salamat kay Kuya na nag-correct sa correction niya. So yun ang sabi niya, siguro si Kuya sa Korea. Ang sabi niya, yung edad talaga doon ay 38 years old pababa ang madalas nilang ina-accept. So yung nga, kakwento 38 years old pababa, tapos sa colorblind medyo bawal po ata, hindi po ata pwede sa Korea. Pero, yung kayong kagaya ng sinabi ko, walang punong-puno ng tattoo, medyo maliit, right-handed, left-handed ka man, yan, kalbo, ano man, wag ka lang matang sa mata, malabong mata, yan. Saka sa Korea mga kwento, wala pong in-record na experience, yan. Wala pong placement fee gaya ng Taiwan, ng Korea. Yun ang po kaganda sa Korea, ha. So, yun po ang pwede kong i-share sa inyo kung paano ang naging experience ko sa pag-apply sa Korea at makapag-take ng exam sa Korea. At sana makapasa kayo kung sakaling Korea mapili nyo. So, konting tiyaga lang. So, talagang kailangan mong mag-memorize ng pagkadami-daming vocabulary ng Korean words. Yan, ng mga vocabs nila. Yan talaga ang key. Yan talaga ang magiging pinaka-way mo para makapunta ng Korea. Ang mag-take ng IPS exam at ipasa yung skill test. Yun. So, dito naman po sa Japan. Dito po sa Japan mga kwento, hindi po lahat ng agency ay nag-required ng may kailangan ng experience. Nag-apply ako sa agency, ang edad na, umpisa natin sa edad, ang edad na kadalasan nilang nag-required ay 35 years old below. Sa agency po namin, so kailangan po namin ng experience, at least 2 years experience. Mapa-local ka man o mapa-abroad ay ina-accept po ng agency namin. Sa agency po namin, bawal na bawal po ang may tattoo. May tattoo po talaga, ang pinagbabawal, number 1 ang pinagbabawal. So, dapat kayo po ay passport holder na at least 1 year valid yung passport nyo. Then, dito po sa Japan, wala pong placement fee na tinatawag. Ka, mga kwento. And then, sa height naman po, at least sa lalaki, kayo po ay 5'2". Yan. Hindi naman kahigpitan ang height dito sa Japan, mga kwento. Kasi marami ako nakakasalamuhan na medyo maliit lang po sa akin. Ako po ay 5'9". Yung mga iba, 5 flat pa nga ako. Meron pa ako nakita mga 5 flat na katrabaho ko. Tapos sa weight naman, hindi naman po gano'ng kahigpitan dito. Kasi meron din po akong katrabaho na medyo mabigat. Yung nga lang ko talaga sa experience. Yan, sa experience pa mga kwento. So kailangan nyo pagka kayo po ay na-select na ng employer, select na ng Japanese employer, kailangan nyo mag-take at mag-aral ng Korean language naman, ng Japanese language naman. So, tatagal yun ng 3 to 6 months. Diyan sa Maynila, gaganapin mga kwento ha. So, madalas, sagot po talaga sagot po ng Japanese employer ang pag-aaral ng Nihongo. Yun po ang libre tinatawag nila. Pero, ang sagot niyo po yung gagamitin sa school, tulad ng uniform, tulad ng notebook, mga libro, ayan, sagot niyo po yan. Yung titirahan niyo sa Maynila, yung magiging allowance yung pagkain yung umaga, tanghali, hapunan. Kung kayo po ay mag-commute mula sa boarding nyo hanggang sa school, yun. So, tatagal po 3 buwan yun. So, doon po gagastos po tayo talaga. Pamasahin nyo pa po mula kung kayo ay taga-probinsya. Kung anong balak nyo, kung lingguhan o every 2 weeks uuwi kayo. O kung kayo po ay taga-Mindanao, kung taga-Visayas, mag-aeroplano o barko. So, ilang beses kayo uuwi hanggang sa matapos yung pag-aaral nyo. Yun po yung tatawag din ng pagkagastusan sa pag-aaral ng Nihongo kung sakali kayo pa yung maselect na employer. Pero yung pong tawag dito, placement fee, wala po. At yung pong tuition fee, at sinasabi nila, wala din po. Kaya sagot po ng employer yon. So, yun po ang pwede nating may share sa 3 bansa at idea na may bibigyan nating idea kay Kuya. So, sana magkaroon ka ng idea at sana maluwanag din yung pagpapaliwanag. Kasi sinashare ko lang kung anong naging experience ko talaga. Totally kung paano ako nakapag-apply sa Taiwan at sa Japan. Yung nga lang, hindi tayo pinalad sa Korea. So, sinashare ko yung ganito para at least kahit paano magka-idea na kayo kung anong kailangan. So, kung ano man po yung mga gusto niyo itanong sa akin, mag-comment lang po sa comment section. Kahit anong vlog ko po ay sasagutin po natin. So, yun lamang po. Hanggang sa muli. Salamat.